Heto na ang pasabog na pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Trending sa social media ang full speech ni Boji matapos niyang isiwalat umano ang mga lihim at kalokohan ni House Speaker Martin Romualdez. Sa gitna ng kanyang talumpati, hindi na napigilan ni D ang emosyon habang binubunyag ang mga isyung matagal na raw niyang tiniis. Kaya naman agad itong nag-viral at umani ng libo-libong reaksyon online. Sa nasabing pahayag, diretsahang sinabi ni Boji Day na panahon na para malaman ng sambayanan ang katotohanan sa likod ng ilang kontrobersyal na proyekto at isyung bumabalot sa liderato ni Romualdez. Ayon kay Day, hindi na raw siya mananahimik dahil sawang-sawa na raw siya sa sistemang puro pansariling interes lamang. Marami ang nagulat sa tapang ni Day, lalo't hindi niya alintana ang posibleng epekto ng kanyang mga revelasyon sa mundo ng politika. Habang patuloy na kumakalat ang video ng kanyang talumpati, hati naman ang opinyon ng publiko, may mga sumusuporta sa kanyang katapangan, habang ang ilan ay nagtatanong kung may political na motibo ang kanyang pagsasalita. Gayunpaman isang bagay ang malinaw, nagising muli ang interes ng publiko sa mga isyung bumabalot sa loob ng gobyerno. Abangan kung ano ang magiging tugon ni Speaker Romualdez sa mga pasabog na ito ni Boji Day. Ay bumalik sa kanila sa anyo ng oportunidad, serbisyo at pag-asa. Ito ang ating panata. Ang pera ng taong bayan ay para sa taong bayan. Kailanman natin... Akala ko ang pera ng taong bayan para sa jet nitong si Saldico. Akala ko ang pera ng taong bayan para sa mga kabit ng mga congressman. Akala ko ang pera ng taong bayan para sa Patek Philip nitong si Congresswoman. Naku, napaka-trying hard nitong si Speaker Boji D. Dito sa video na to, pag-usapan din ho natin ang naging press con nitong si Auntie Claire kaninang umaga dyan sa Malacanang Press Cartel. At itong si Azurin, muntik na ho siyang mabatukan ng tagapagsalita ng ICI kaugnay doon sa kanyang mga tinuran na hindi pa daw ho ma-identify ng komisyon kung sino ang mga kakasuhan dito sa napakatinding iskandalo ng flood control sa ating bansa. Pero bago ho yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan, at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Umpisahan ho natin ang ating talakayan dito sa naging talumpati nitong si Boji D. Naku, magliliparan na siguro ngayong gabi ha. Yung mga congressman kasi ho, tapos na trabaho nila. Sino ba maiiwan? Yung mga mag-uusap-usap sa vice cam. Meron pa ho kasing bycam, ika nga. Yung mag-uusap-usap pa yung mga taga-Senado, taga dyan sa House of Representatives. Pero yung ibang mga congressman dyan, magliliparan na ho. Ika nga, magpapasyal-pasyal na ho sila. Kaya ho nila pinadali ang pagpasa sa budget dahil sayang na nga naman yung mga yung mga trip nila sa mga kabit nila. Diba, yung mga pinangakuan nilang kabit na dadalhin sa Europa, dadalhin sa Amerika, o di naman ho kaya dadalhin sa Japan o kung saang bansa man nila mapili dahil napakarami hong pera ng mga yan. Ito na, Speaker Boji D. Game. To our distinguished guests, Nako. lalo na sa ating mga kababayan, mga kagalang-galang na kasama sa mula sa kapulungan ng kinatawan ng Pilipinas, Yan. sa bawat yugto ng ating tungkulin sa bayan na kailangan lagi nating tanungin sa ating mga sarili, para saan ba talaga ang pamahalaan? At kanino ba tayo naglilingkod? Sa panahong ito, pinakalampag na tayo ng ating konsensya na maisatuparan natin ang tunay na reforma. Mga reformang magpapanumbalik sa tiwala ng taong bayan sa ating institusyon. Tungkulin nating lahat na ituwid ang dapat ituwid at pagbutihin natin ang ating serbisyo sa bayan. Ang sagradong mandato ng pamahalaan ay ang makataro. Hindi, parang nakukulangan ako eh. Hindi yung gusto ko yung emosyon.
yung tipong galit na kagaya kay Tamba, yung meron pang hand gesture. Gamitin mo kasi yung mga teleprompter dyan. Ano pa, napakamahal ng mga gamit nyo dyan, tapos hahawak ka ng papel, tapos babasahin mo. Yung mga teleprompter, tapos lagyan mo ng konting, yung diin ng kamay, yung pag ganon-ganon ni Tamba, namimiss na namin yun. Yung kaangasan ni Tamba, ibalik mo. Napakawalang kwenta naman itong speaker na to, pabasa-basa. Gamitin mo yung teleprompter, hindi naman linagay yan dyan para pang display. Ilinagay yan dyan para pagka nagsasalita ang speaker, pagka magsusona ang bangag na presidente, nandyan yan, ika nga pa ganyan-ganyan. Akala mo talagang tinitignan niya yung kanyang mga kausap, pero ang totoo, binabasa niya lamang ang kanyang talumpati. Gamitin mo yung teleprompter, Brad. Pangit tignan, nasagwa para kang majority leader dyan. Diba? Ano ka dyan speaker ka dyan bungang bukas at responsableng pamamalahagi ng yaman at oportunidad para sa ating lahat. Iyan ang dahilan na kung bakit tayo naririto. Yan ang diwa ng Kongreso. Tiyakin na ang bawat piso na galing sa buwis ng ating mga kababayan ay ginagamit ng tama at makarating sa tunay na nangangailangan. Alam natin na binabantayan tayo ng buong sambayanan. Yan. Tama lang po ito. Sapagkat ang pinag-uusapan natin ay ang pera ng bayan at tiwala ng ating mga mamamayan. Tungkulin nating ipakita na ang Kamara ay isang tahanang ng may tunay na malasakit at may tapat na paglilingkod. Parang mali naman yan. Ang Kamara ay tahanan ng mga magnanakaw na politiko. Ang Kamara ay tahanan ng mga individual na napakaraming mga kabit. 'Di ba? Ang Kamara ay tahanan ng mga individual na hindi makontento sa pera. Ang Kamara ay tahanan ng mga hindi na nabubusog sa mga pera, 'di ba? 'Di ba? Walang yung tipong walang satisfaction sa buhay. Anak ng toka, yan ang Kamara. Ang Kamara ay lugar ng mga politikong merong pagkakamahal na mga relo. Ang Kamara ay tahanan ng mga politiko na merong private jet, merong mga Bell helicopter, merong mga Patek Philippe. Yan ang tahanan ng mga ang House of Representatives ay tahanan ng mga magnanakaw. Meron namang matino, merong mga iilan dyan. Pero sa tingin ko, sa sinasabi ko na to, inaayunan ho tayo mga kababayan. Sa tingin ko naman, yung mga congressman dyan, na alam nila na matitino, imbis na magalit sa sinasabi ko, baka pumapalakpak pa ngayong oras na to. Bakit? Kasi merong mga tao na nagsasalita ng mga ganyang klaseng litanya. Diba? Merong nag-e-expose o merong tumatayo. Merong gusto naming sabihin yan, hindi namin masabi dahil, diba, kasama kami dyan pero kayo mga Pilipino, sabihin nyo yan, walang problema, di kami nasasaktan kasi hindi naman kami magnanakaw. Wala kaming sandamukal na kabit. Hindi namin binabanatan yung mga babae sa bibang. Diba? Patawag yan, papuntahin yan sa opisina ko. Diba, baka ganyan ang galawan ng ibang mga congressman, nanonood ng bibaw. Maganda to, anong pangalan nito? Sinong handler nito? Papuntahin mo yun sa opisina ko. Yan! Di ba? Sinabi na ni Tatay Digong, yung dating House of Speaker dyan, pinaparada yung mga chika-bebots. Hindi naging madali ang pagpasa ng pambansang budget. May mga pagkakataong nagtatalo-talo ng pananaw. At minsan, inaabot tayo ng madaling araw sa ating pong pagdinig. Subalit sa kabila ng lahat, isa ang ating hangarin, ang kapakanan ng bawat Pilipino. Akala ko isa lang ang ating hangarin na manakaw ang pera ng sambayan ng Pilipino. Yun ang inaasahan ko kasi yun ang nangyayari. Yung parang ang dating pinagtutulong-tulungan tayo ng mga congressman na to. Insert tayo. Meron magsasalita dyan Merong magsasalita, di ba? Meron silang mga individual amendments. Na-overpower ho sila ng mga magnanakaw di ba?
O sinasabi, ito dapat dagdagan natin ng budget dito sa ahensya na to. Hindi naman yun na napag-usapan na majority. Ang napag-usapan na majority, dito natin lalagay yung mga nanakawin natin, ha? Hindi na pwede siya ang program appropriation. So, paiikutan natin yan. Hindi na tayo maglalagay sa mga unprogram appropriation. Huwag na muna sa flood control kasi nabisto na tayo dyan. Naikutan na ho nila yan at hindi pa yan nabubulgar ngayong mga panahon na to. Pero don't worry, time will tell. Malalaman na sambay ng Pilipino lahat ng kabuktutan na ginawa nila o gagawin nila dito sa 2026 budget. Relax lang ho kayo mga kababayan. Aabot ho tayo dyan. Diba? Yun lang naman ho yun mga kababayan. Yun ang sigurado ko. Yun ang sigurado ko, pinagtutulong-tulungan nyo sa bayan ng Pilipino kung paano sila nanakawan. Kasi yung mga individual, kagaya ng yung totoong opposition, hindi kagaya yan si Arice, hindi kagaya yan si Dilima. Mga ano ho yan, mga unyango yan, nagpapanggap na opposition. Pero ano pa ho yan, solid na solid majority ho yan mga kababayan. Ang mga opposition talaga dyan, I mean yung mga talagang para sa tao dyan, yan si Congressman Paulo Marcoleta, yang sila Congressman Isidro Ungab, Congressman Paulo Marcoleta, Paulo Duterte, 'di ba? Yan mga ano yan, mga solidong ano talaga yan para sa bayan. Maliban doon sa mga yon at yung iba pa na hindi natin nabanggit, pasensya na ho kayo pero kilala nyo kung sino kayo, yung mga mahuhusay dyan, sigurado ho tayo para sa tao yung mga yan. At maliban doon sa mga yon, yung mga natirang congressman, yan ho pinagpaplanuhan ang sambayan ng Pilipino kung paano nila pagnanakawan. Sa ilalim ng budget na ito, tinugunan natin ang panawagan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mahal talaga. Na palakasin ang mga pangunahing sektor ng ating lipunan. Lalong-lalo na ang edukasyon, ang kalusugan, at ang panglipunang pangangailangan. Binigyan natin ng pinakamalaking pondo ang sektor ng edukasyon. Mahigit 1,281 billion para sa iba't ibang larangan ng edukasyon. Katumbas nito ay 4.1% ng ating gross domestic product. Ito ay patunay ng ating paninindigan na bigyan ng mas maliwanag na kinabukasan ang bawat kabataang Pilipinong mag-aaral. Wow, talaga naman. Kasabay nito, tiyak din natin na may sapat na tayong pondo para sa kalusugan, infrastruktura, agrikultura. Pinasok na ho niya, infrastruktura. Nako, kabahan na kayo. At mga programang panglipunan. Ang bawat proyekto ay sinuri upang masiguro na mapupunta ito sa mga lugar at sektor na higit na mga nangangailangan. Sa ating unang pagpupulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, noong September 30, itinakda natin ang 44 na panukalang batas na magtutulak ng reforma at pag-unlad sa ating bansa. Kabilang dito ang mga panukalang RISE, Industry and Consumer Power Act, ang Disaster Risk Financing and Insurance Framework, ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Amendments, at ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program Act. Kasama rin sa mga ito ang Department of Water Resources Bill, ang Waste to Energy Bill, ang National Land Use Bill, ang Blue Economy Bill, at ang pag-amyenda ng Bank Secrecy Law at IPIRA Law. Lahat ng ito ay bahagi ng ating pangarap na maitaguyod ang isang matatag na ekonomiya, bukas para sa lahat at handang sumabay sa pagbabago ng panahon. Yun. Mga minamahal kong kasama, maaaring hindi perpekto ang ating budget. Ngunit ito ay malinaw na simula ng bagong hamon sa ating paglilingkod. Ang unang hakbang sa ating paglalakbay tungo sa isang tunay na budget ng bayan, bukas at tapat sa sambayanan.
Isang budget na Anak ng tawa, oo nga, bukas nga. Tama naman, wala naman tayong, hindi naman fake news yung bukas. Pero ang nagkakaintindihan lang ho, itong kung ano lang gustong mangyari nitong si Sandro Marcos, yun lang hong nangyayari. Huwag tayong maglokohan dito. Okay na, sige na, bigay ko na sa inyo yun. Bukas talaga, totoo naman. Bukas yung nangyaring ano na yan, budget deliberation. Pero ito pa ang isang totoo dyan. Ang isang totoo dyan, kung ano lang ang gustong mangyari nitong si Marcos Jr., yun lang ang nangyayari sa budget. Diba? Yun ang problema ho natin mga kababayan. ginawa sa liwanag, hindi sa dilim, na pinagtuunan ng sapat na oras at ng ibabaw ang puso at ang ating isip. Ginawa yung budget na yan ika nga sa direksyon ng Malacanang. Yun, hindi sa direksyon ng sambayanan. Kasi kung sa direksyon ng sambayanan, dapat binigyan nyo rin ng kahit papaanong liwi yung mga kasama nyo dyan, yung mga, ika nga merong mga individual amendments, para kahit papaano naman masabi ninyo na, uy, puro majority, kasi talagang pinagtulungan eh. Lalo na yung budget nitong si BP Sara. Anak ng towa, wala man nung nakakontra. Nagpadala naman pala ng representante itong si BP dyan sa House of Representatives. Anong tatanong nyo sa kanya? Anong tatanong nyo? Pwede na masagutin niya ng yung representante niya. Ginanapan ng butas para tapyasan ng budget ng OBP. Ang kakapal talaga ng pagmumukha itong mga to. Hindi ang pangsariling interes. Yan. Sige lang. Sa ilalim nito, ang problema yan. walang naitago. Wala ring tinago. At walang ibang layunin kundi tiyakin ng bawat piso ng buwis ng ating mga mamamayan ay bumalik sa kanila sa anyo ng oportunidad, serbisyo at pag-asa. Ito ang ating panata. Ang pera ng taong bayan ay para sa taong bayan. Kailanman natin... Akala ko ang pera ng taong bayan para sa jet nitong si Saldi ko. Akala ko ang pera ng taong bayan para sa mga kabit ng mga congressman. Akala ko ang pera ng taong bayan para sa Patek Philip nitong si congresswoman. Diba? Akala ko yung pera ng sambayanan para sa para sa ayuda para makatakbo ng presidente yung isang congressman dyan. Akala ko yung ibig sabihin nun. Sorry, mali pala. Siguraduhin na ang pondong itong ginagamit ay tapat, may malasakit, at ipinagkakatiwala sa kamay ng may pananagutan. Ang pagpasa ng budget ng bayan ay simula lamang ng ating mas malaking tungkulin. Ang tunay na pagsubok ay hindi lamang nasusukat sa plenaryo, kundi sa pagpapatupad kung paano natin magagawa itong tapat, may pananagutan at may integridad. Bantayan pa rin natin ang bawat pisong pinagpaguran ng ating mga mamamayan upang ito'y tunay ng papakinabangan ng ating bayan. Sa ganitong paraan, mapapatunayan natin ang pinagsisikapang nating ibalik ang tiwala ng taong bayan sa pamamagitan ng sapat na paglilingkod at matuwid na kongreso. Sa puntong ito, nais kong ipabot ang aking pong taus-pusong pasasalamat sa ating majority bloc sa pinamumunuan ng ating majority floor leader, Sandro Marcos. Palakpakan nyo. Salamat sa inyong pagkakaisa, tiyaga at malasakit sa proseso. Salamat sa inyong pagkakaisa na ika nga kung ano lamang kagustuhan noong nasa Malacanang, yun lamang ang nasunod. Yun, di ba? Yan ang maliwanag. Kung ano lang ang kagustuhan nitong si Marcos Jr., yun lang hong nasunod dyan sa na yan. Dyan sa, tag dito, yung mga kalokohan nila na yan dyan sa House of Representatives. Sa ating minority bloc na pinamumunuan naman ni Minority Floor Leader Marcelino Libanan, salamat sa inyong constructive inputs at mabusising pagtatanong. Sa ganitong masiglang palitan ng ideas and opinions, lumalakas ang ating institusyon at nagpapatatag sa ating demokrasya. Yan. Kay Committee
on Appropriations Chairperson, Micaela Swansing. Oh. Palakpakan At sa sila, mga oh. miyembro at staff ng komite, maraming salamat sa inyong sipag at pasensya sa proseso ng pagsaayos ng ating budget. Sa wakas, makakatulog na kayo na mahimbing. Yan, hindi. Sa wakas, makakapamasyal na kayo. Yun eh. Ha? Sa wakas, makakapasyal na kayo. Sa ating mga sekretariat, mga kawani, sa ating mga gwardya at mga maintenance personnel, Yan. maraming salamat din po sa inyo. Kayo ang haligi ng Kamara. Sa bawat batas ng ating naipasa, sa bawat session na inabot ng hating gabi, nariyan ang inyong sakripisyo, dedikasyon at pagmamahal sa serbisyong publiko. At sa lahat ng mga pumupuna sa ating institusyon, Ako, yan. maraming yan. salamat din po sa inyo. Oh. Kayo po ang umuudyok sa amin na ituwid ang lahat ng ating gawain at iayos ang mga plano at programa para sa ating kababayan. Kung mayroon pa po kung meron pa po kaming pagkukulang, Yan. sige lang po, nandito lang po kami. Handa po kami makinig sa inyo. We'll never stop listening. Palaging bukas ang Kongreso para sa inyo. Yung sinasabi ko, dapat laging bukas. Huwag niyong isaasara kasi pagka sinara niyo yan, malaki ang problema niyo. Diba? Pagka sinara niyo yan, bubuksan namin. Pambira ka, Boji. Ano ho ito mga kababayan? Lokohan ho ito. Baka akala nyo, baka akala nyo, tawag dito, lahat ng sinasabi nito si Boji nanggagaling sa puso yan. Kasi nungalingan ho yan. Mga minamahal ko pong kasama, bago tayo magpatuloy, hayaan ninyong ipabot ko ang pakikiramay ng buong kapulungan sa mga pamilya at komunidad sa Visayas at Mindanao sa labis na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at malalakas na lindol. Yan. Sa mga nawalan ng tahanan, kabuhayan at mahal sa buhay, kasama ninyo kaming sa pagdadulumhati, sa panalangin at sa pagbangon. Kasabay nito, nagsasagawa na tayo ng donation drive upang makalikom ng tulong para sa mga naapektuhang pamilya. Hinikayat ko ang ating mga kasamahan, kawani at lahat ng mga na may kakayahan na makiisa sa pagbibigay ng suporta. Sa ganitong pagsubok, muli nating ipinapakita sa harap ng trahedya ang pagkakaisa at malasakit ng taong bayan ang tunay na lakas ng ating bansa. Yan. Makakaasa po kayo na ating mga kababayan sa Kongreso, ang ating mga kasamahan sa Kongreso, ay makikisa sa ating mahal na Pangulo upang mapaglaanan ng tulong para sa agarang pangangailangan at pagpapagawa ng mga apektadong lugar. Minamahal ko pong mga kasamahan, habang nagtatapos sa araw na ito ay nagsisimula tayong muli. Maaring ito'y pagtatapos ng ating sesyon, ngunit ito rin ay simula ng isang panibagong kabanata. Isang pagkakataon upang lalong mapagbuti, mapalawak, at mapagtibay ang ating sinumpaang tungkulin sa sambayanan. Tandaan po natin, sa bawat pagbabago ay may panibagong simula. At sa bawat wakas ay may naiiwang kasaysayan na lumilika ng tunay na paghubog para sa kinabukasan ng bawat pamilyang Pilipino.
Pagtibayin natin ang ating pagtitiwala sa bawat isa na makapaghandog tayo ng tunay na pagbabago tungo sa pag-unlad ng bagong Pilipinas. Mabuhay ang bagong Kongreso, mabuhay ang ating bansang Pilipinas. Marami pong salamat. Ayun. Palakpakan ho natin ang mga crocodile dyan sa House of Representatives. Grabe, tataba na ho. Tingnan nyo naman, ho. Yan yung mga alaga natin. Alaga ho natin ang mga yan. Ayun, nakikita ko medyo nagtatabaan na. Kaya medyo tumataba din ho ang ating puso. Diba? O, rekta ho tayo dito kay Azurin. Game, Azurin, banat. Ang umpisa kasi ng investigation dyan is dun sa baba dun sa district, yan. We just follow yung paper trail siguro. Yan. Hindi natin masabi pa sa ngayon. Yung sinuro yung mga makakaswan sa wala pa. Kuntik na mabato kasi ano sinasabi mo, hindi natin ito makaso. Paano mabubusa ang ating credibility kung